Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang panibagong kaso na naisampa sa Supreme Court laban sa Administrasyong Marcos Jr. Tungkol ito sa 2025 National Budget. Sa post ng News 5, sabi nila, naghain ng petisyon ang mga miyembro ng One Sambayan Coalition at iba pang personalidad para hilingin sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang ilang probisyon ng Republic Act 12116 o General Appropriations Act of 2025. Kasama sa mga naghain ng petisyon ay sina dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, sanlakas sa pangunguna ni Marie Margaret Lopez, Advocates for National Interest, dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, at UP Professor Cielo Magno, at Attorney Dante Gatmaitan at Maria Domingo Cecilia Padilla. Respondents sa petisyon ang Senado, Kamara, Office of the Executive Secretary, Department of Budget and Management, Department of Finance, at Department of Public Works and Highways. Giit ng petitioners, paglabag sa konstitusyon ang hindi pagbibigay ng pinakamataas na budget para sa education sector at ang pagpapataw ng zero subsidy sa PhilHealth. Kine-question din nila ang constitutionality ng Ayuda sa Kapos ang Kita Program or AKAP dahil sa intervention ng mga mambabatas na tila ba badges of constitutional pork barrel. Bago nito, may inihain na ring petisyon sina Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab at dating Executive Secretary Vic Rodriguez laban sa 2025 National Budget. So, yun po. Ang mga kakampings o dilawan kumilos na rin at nagsampa ng kaso laban sa 2025 National Budget. Ang kasabihan nga, it's better late than never. So, yung unang isinampang kaso ni na Attorney Vic is supposed to be April 1, 2, and 3 yung oral arguments. Kaya lang na-postpone. Napunta ng, I think, May 19. Correct me if I'm wrong, May 19. Kasi yung April 2 and 3, parang continuation ng deliberation o oral arguments ng PhilHealth. So, maswerte si Congresswoman Stella Kimbo dahil hindi siya mag-a-appear sa oral arguments bago eleksyon. So, May 19, di ba? Tapos ng eleksyon yan. Hindi na worried si Congressman Stella Kimbo na maapektuhan ang kanyang kandidatura sa Marikina. I think tumatakbo siyang pagkamayor. So, ito, pasalamat, I don't know, ang iba sa nababasa ko comments bakit ngayon pa lang? Ako, it's better late than never. Kasi, ang dagdag na isinama sa petisyon is yung AKAP. I don't know, doon sa petisyon ni na Attorney Vic at Congressman Unga, parang hindi nila isinama yung provision ng AKAP. Dito, sa hinaing petisyon na bago is pati AKAP, kine-question na kasi nagiging buds of, anong tawag doon?
Budgets of Congressional Pork Barrel. Kamakailan lang, kahapon ba, no, isang araw, nagsalita na si Mayor Benji Magalong ng Baguio. Grabe, ginagamit nila ang 2025 national budget para sa election campaign. Grabe ang COMELEC. Ang dami niyang inisyong exemption. Exemption na kahit may election period, pwede pa rin magbigay ng ayuda, basta akap. Grabe. Ano bang akap? Hindi naman poorest of the poor ang akap, kundi mga alanganin. Hindi man sila pobre, hindi rin sila mayaman. Average. Yan. Pa rin. Kaya lang, ang taong bayan ngayon, marunong na eh. Tanggap lang ng tanggap yan. Akap, AX, tupad. Kaya lang ang iboboto kung anong gusto nila. So, tignan mo, ang mga campaign rallies ng alyansa. Hakot, dahil may ayude. Kaya lang, bakit? Pagdating na doon sa crowd, Duterte pa rin ang isinisigaw. Ilang beses nang nangyaring ganyan. Nagsasalita ba ang Pangulo o sino dyan, bigla na lang, okay si Andre Uy na kumakanta. Response ng mga crowd nila, Duterte, Duterte, lalo na ngayon. Itong nangyari kay PRRD, lalong nagsusumiklab ang damdamin ng taong bayan. Yung survey na resulta ng survey ng Publicus Asia, wala na, bumulusok na ang trust rating ng Pangulo. Ano ba yung trust rating niya? Ano na lang? 14% na lang. Ang distrust rating niya, 63%. The lowest, maybe, baka mas mababa pa na siya kay Tinoy. Kumpara kay PRRD, kapanahonan ng PRRD, kahit may pandemic, ang pinakamababa lang na trust rating ni PRRD, nasa 60%. Pinakamataas ni PRRD, nakaabot siya ng 91%. The only president. Anyway, balik tayo sa issue. Salamat sa One Sambayan, sina Justice Carpio, Professor Celo Magno. Dagdag trabaho na naman ito ng Solicitor General. So, hintayin natin ang mga oral arguments na i-schedule ng Supreme Court. Salamat sa inyong pagsubaybay, mga kaibigan, sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig dahil ang sweldo natin is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talandig.